Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Okay, nakatutok na naman sa isang edisyon ng Break Time sa DZRH. Thank God it's Friday. Ang bilis lumipas ng mga araw. Biyernes na pala. 96 days na lamang at Pasko na. 90 na lang? 96. 96 days? Oo. Biruin mo yon. Parang kailan lang January, ngayon magpapasko na naman. Oo nga, no? Sige, di trabaho muna tayo. Mag-ipon muna tayo ng pang Noche Buena. Merry Christmas, pero hindi ata masyadong merry ang Bakit? sasalubong sa atin next week dahil bad news po sa lahat ng ating mga motorista. Presyo ng petrolyo asahan ng pagtaas sa susunod na linggo. Pero may good news. Ayun, may bawi. Presyo ng bigas sa ilang pamilihan nakitaan ng pagbaba ayon sa DTI. Samantala, 2 araw na transport strike versus PUV modernization ikinasa ng piston simula Lunes. Presyo ho ng pang Noche Buena item sabay sinimulan ng tutukan ng DTI ngayong bare months na. Pagbasa ng demanda kay Alice Guo na udlot ipinag-utos ng korte na ikulong sa Pasig City Jail. Alice Guo hindi raw espiya ng China kundi tauhan ng criminal triad ayon sa isang kongresista. Cassandra Leong muling na-cite in contempt sa Kamara de Representantes. Pagkor official Raul Villanueva abay hinamon. Hinamon daw po siyang pangalanan ng dating PNP chief na tumulong kay Alice Guo. Kapatid ni Chinese businessman Michael Yang arestado sa paliparan bago pa makaalis ng Pilipinas. Itong LPA daw po sa silangan ng Mindanao, sa silangan ng Extreme Northern Luzon, isa ng bagyo pinangalanang Igme. At narito na ang detalye ng ating mga nagbabagang balita. Isa na ngang ganap na bagyo ang low pressure area sa silangan ng Extreme Northern Luzon. Huling namataan ng LPA sa layong 590 kilometers sa silangan ng Itbayat, Batanes. Ayon sa Pag-asa, kumikilos ang LPA sa bilis na 40 kilometro kada oras pahilangang kanluran. Agad namang tinawag ang tropical depression sa pangalang Igme. Sa ating pa rin po mga balita, umakyat na po sa 24 ang bilang ng mga namatay, epekto po ng habagat at mga nagdaang bagyong nanalasa sa bansa. Ayon po sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, 14 katao ang naitalang nawawala habang 13 naman ang nasaktan. Higit po sa may 1.3 milyong katao ang napektuhan kung saan pinakamarami ay naitala sa Western Visayas. Mula sa nabanggit na bilang higit sa 40,000 katao ang kasalukuyan pa rin naninirahan sa mga evacuation center. Sa iba pang balita, magsasagawa ng transport strike ang grupong Piston sa susunod na linggo. Ayon sa samahan, itatakda sa September 23 at 24 ang pagkilos bilang protesta sa PUV Modernization Program. Bukod sa pagbasura sa programa, igigiit din ng grupo sa gobyerno na i-renew ang prangkisa at rehistro ng lahat ng PUV operators kabilang ang mga tumanggi na sumailalim sa konsolidasyon. Noong Agosto ay tinanggihan ni Pangulong Bongbong Marcos ang apela ng mga senador na ipagpaliban ang implementasyon ng PUV modernization. Samantala, inihayag ng Department of Trade and Industry na naramdaman na ang epekto ng pinababang taripa sa presyo ng bigas sa Metro Manila.
Sa pag-iinspeksyon ng DTI sa Farmers Market sa Cubao, Quezon City, sinabi ni Assistant Secretary Agaton Uvero, bumababa na ang presyo ng bigas sa mga palengke na nagdaang 2 buwan. Sa Farmers Market Cubao ay mayroon ng bigas na nagkakahalaga ng 45 pesos kada kilo na maiugnay sa Executive Order 62 na inilabas ni Pangulong Bongbong Marcos. Matatandaan na layo ng nasabing EO na ibaba ang buwis mula sa 35% sa 15% para sa mga inangkat na bigas. Narito si Uvero. The last 2 months, bumaba yung price. Bumaba, maganda yung price ng bigas. Saan ma-attribute yung pagbaba ng presyo? Dalawa, dahil may maganda yung supply sa lokal at may importation. Yung importation, sir, doon sa connection sa EO, yung nilabas? Yes. Mababa rin yung tax din sa mga imported. Kaya naapektuhan yung bumaba yung presyo ng bigas. Hinahanap ko yung presyong 45 pesos. 45. Pakita mo nga uli yung video. Yung uli ko nabiling bigas, 55. White TV, rice yun. Yung video kanina. Baka makita natin yung 45. Meron ba? Kanina may pinapakita 45 pesos. Anong klaseng bigas yun? Imported? Mas gusto ko kasi local na ko. bigas. Mas masarap, malinamnam. Imported. Nasaan na TV? Oo, patingin nga daw yung presyo ng bigas. Kasi kanina, kinitingnan ko. Pakibalik nga daw yung presyo ng bigas. 54. Saan ang 45? Tinitingnan ko yung 45. Oo, saang lugar makikita ang 45 pesos na kada kilo ng bigas? May nakita ko 49. Ikaw, magkano ba yung bigas? Nagbibigas ka ba? Oo naman. Akala ko no rice ka. Paminsan-minsan. Oo. Per cup na lang. Heto, may good news. Hindi, bad news to May bad news sa mga motorista next week. Asahan daw buang taas presyo ng petroleum products sa Martes, September 24. Ayon po sa Department of Energy, posibleng maglaro sa pagitan ng 40 hanggang 90 sentimos ang price increase sa bawat litro ng gasolina. Posible namang walang maging paggalaw o pagtaas o posible ring tumaas ng 40 centavos ang bawat litro ng diesel. Habang kerosene naman ay may posibilidad na magkaroon din ng pagtaas, 20 centavos per liter. Ang mga pagbabago sa presyo ng petroleum products ay nakadepende pa rin po sa galawan ng presyo nito sa world market. Pero galawan na yan. Oo. Galawin mo ang baso. Samantala, sa iba pang balita ay pinagpaliban ang arraignment o pagbasa ng sakdal sa kasang graft ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na nakatakda sanang gawin kaninang 1:30 ng hapon sa Valenzuela City RTC. Sa report ni RH23 Edwin Duque, ito umano ay dahil may nakabinbin pang motion to quash ang kampo ni Guo sa inihaing graft case labang sa kanya. Dahil dito, hinihingan umano ni Judge Elena Amano ng Valenzuela RTC Branch 282 ng position paper ang kampo ni Guo at ang prosekusyon kaugnay sa dating motion to quash. Samantala, itinakda ulit ang arraignment ni Guo sa Setyembre at 30 ngayong taon. Samantala, pinalilipat naman ng korte si dating Bamban Mayor Alice Guo sa Pasig City Jail Female Dormitory mula po sa PNP Custodial Center sa Campo Crame. Bukod kay Guo, pinalilipat din po ng Pasig City Regional Trial Court Branch 167 ang mga kapwa-akusado ni Guo na si Walter Wong Long dyan po sa Pasig City Jail Male Dormitory mula Tarlac Provincial Jail. Naglabas na rin po ang korte ng arrest warrant laban sa 14 na at-large. Si Guo, Wong Long at 14 na mga akusado ay naharap sa kasong qualified trafficking na may kinalaman sa iligal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators na walang inirekomendang piyansa. Samantala, hinasa ng criminal triad si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at hindi isang espiya. Ito ang sinabi ni Antipolo Representative Romeo Acop sa panayam ng DZRH. Ayon sa mamabatas, sa kanyang teorya ay trained si Alice Guo ng kriminal na grupo at hindi opisyal na spy ng anumang bansa. Narito naging pahayag ni Acop. Iba ang aking theory from the theory of Senator Lacson. Hindi ba sabi in media, sabi ni Senator Lacson, siya ay trained na spy. Ako, siya trained
ng criminal trial. Kasi I have my basis kung bakit sinasabi ko na siya ay galing sa criminal group, hindi po official na spy ng isang bansa. Matatanda ang sinabi ni dating Senator Panfilo Lacson na may posibilidad na espiya si Guo. So, triad. Triad naman ngayon, hindi spy. So pagka-triad, kriminal? Oo. Oo. Criminal group yan eh. Ha? So maaaring hindi lang dito nag-ooperate? Well, kasama na. Oo, no? Posible. Posible ba yon? May posibilidad ba yun? Oo, syempre naman, kahit saan pwede. Sa bagay, no? Samantala, hinamon naman ni Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil ang PAGCOR official na si Raul Villanueva na pangalanan ang umunoy dating hepe ng pambansang pulisya na umunoy tumatanggap ng payola sa illegal na pogo at tumulong daw para makapuslit ng Pilipinas si Alice Guo. Sa isang statement, nagbabala ang top cop na kakasuhan ang dating F Intelligence Service Chief sakaling mapatunayang hindi totoo ang aligasyong kumakaladkad ngayon sa buong PNP. Ginawa ni Marbil ang pahayag matapos namang banggitin ni Villanueva under oath sa Senado na tumulong umano ang isang dating PNP chief para makapuslit ng Pilipinas si Alice Guo. Para sa naturang general, sweeping ang naturang statement na sinimulan na rin namang paimbestigahan sa CIDG. Una pong dumistansya isa-isang ilang dating hepe ng pambansang pulisya sa naturang usapin tulad po ni na dating General Benjamin Acorda, Oscar Albayalde, Senador Bato de la Rosa, dating Senador Ping Lacson at Rodolfo Azurin. Alas 4:25, muling na-cite in contempt ng House Quad Committee si Cassandra Leong dahil sa patuloy umanong pagtanggi nito na sumagot sa mga tanong at pagsisinungaling sa komite. Sa pagdinig kahapon, kinuwestiyon ni Abang Lingkod Party List Representative Joseph Paduano ang inconsistency ng mga sagot ni Ong hinggil sa kung saan siya nagtapos ng alternative learning system. Matapos hindi makakuha ng maayos na sagot mula kay Ong ay dito na nagmosyon si Paduano na patawan ng contempt si Ong sa pangalawang pagkakataon na siya namang inaprubahan matapos na walang tumutol. Sa desisyon ng Quadcom, ikukulong si Ong sa loob ng 30 araw sa Women's Correctional sa Mandaluyong City mula sa kasalukuyan nitong detention sa pasilidad ng Kamara. So, yung isa, na rin siya sa Mandaluyong Women's City. Correctional? Oo, Mandaluyong City. Women's Correctional. Women's Correctional. Yung isa naman nasa Pasig na. Yung si lalaki yung... Hindi, yung si Alice Guo, di ba sa Pasig naman siya? Yung pinaguto siya sa Pasig. Pero wala pa yata siya. Wala pa. Malalaman natin kung bibiyahin na ba siya puntang Pasig. Basta tatanggalin sila sa mga detention facilities. Ilalagay sila sa mga kulungan talaga. So magdadala sila sarili nilang mga banig? May banig ba? Sa Kakulambo? Hindi ba yung provided? Hindi ba? Sorry. Sineryoso mo naman. Oo, pag-pasensyahan mo na kasi hindi pa ako nakakapasok. Amin ko, ba't ako mapasok doon? Abay, dapat matuto silang mahiga sa banig. Diba? Kaya bang mahiga? O baka nakatayo lang, tayuan, upuan? Pwede nakaganon. Diba? Natutulog, diba? O baka magtiis ka mamaluktot habang maigsi ang kumot. O i-isolate ba sila? Ihiwalay ba kung sakali? O isasama sa crowd? Isasama daw sa ibang mga preso. Okay. No VIP treatment. Ay di kung ano yung kakainin. Ayun din. Oo. Naku, malalaman natin kung anong mas masarap na food. Ewan ko lang kung papayagan silang magpadala ng pagkain sa kanila. Pwede magpa-deliver. Standby tayo, Miss Thea, sa iba pang mga balita. Abangan po natin ang update po sa ating Ulat Panahon Pilipinas. Kasama niyo pa rin Thea Petro Corpuz. At Ray Sibayan, sa ngalan po nila kay Mayor Deo Macalma para po sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino, ang oras 27 minutos makalipas ang alas 4. Pilipinas, ang oras 33 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. RH Break Time.
At para ibigay pa ibang detalye ng ating mga nagbabagang balita, isa umunong dating miyembro ng Angels of Death ni Apollo Quiboloy ang sumuko sa Philippine National Police. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, nasa kustodiya na nila ang isang nasabing miyembro. Sasalaysay nito sa PNP, kinumpirma niyang ginagamit sila ni Quiboloy bilang panakot sa mga hindi sumusunod sa leader ng KOJC. Bukod dito, may mga kasama pa umano siyang dating miyembro ng private army pero takot lumantad sa mga otoridad. Sabi naman ni Fajardo, magagamit nila ang kanyang salaysay para patibayin ang kanilang posisyon sa korte. Standby sa ating mga report. Samantala, handang sumaklolo ang CIDG sa makagawad ng media na nakaranas umano ng harassment sa pagko-cover ng higit sa 2 linggong pagsuyod ng mga pulis sa compound ng KOJC sa Davao. Ayon po kay CIDG spokesperson Lieutenant Colonel Imelda Reyes, tutulungan daw po nila mga kagawad ng media na nais daw maghain ng formal na reklamo sa naturang religious organization. Ginawa ng CIDG ang pahayag matapos namang umalma ang National Union of Journalists in the Philippines hinggil sa natanggap na pagbabanta at verbal abuse mula sa mga miyembro ng KOJC. Samantala, posibleng patakas na ng Pilipinas ang kapatid ni Chinese businessman Michael Yang na si Jianshin nang maaresto ito sa Ninoy Aquino International Airport kagabi. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, naniniwala sila na hindi talaga sa Manila ang destinasyon ni Yang. Ito ay matapos makuha sa kanya ang 1.4 na milyong pisong cash at iba pang currencies. Si Yang Jianshin ay nasa NAIA Terminal 3 mula Cagayan de Oro nang maaresto ng Bureau of Immigration at PAOK. Iniimbestigahan pa rin ang mga nakuhang Chinese passports kay Yang, mga Philippine-issued IDs na may pangalan na Antonio Maestrado Lim at permit to carry firearms outside residence. Gayun din ang luxury na relo na nagkakahalaga ng mahigit 2 milyong piso. Relo? 2 milyon pesos? Wow. Ako, 200 lang. Ano kaya yun? Breitling ba yan? O patek? Baka patek. 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 Ako, pitek. Malala ko, sabi ko kay Lakay Deo, ano? Alam mo, Lakay, nagkapatek din ako. Oh, talaga? Yung galing ng Thailand. Ako, nagpanting lang yung tenga ko. Yung galing na sa bangketa na. Oo, sa bangketa ng, naakit ka kasi, kalawangin. Kuminang-kinang kasi, diba? Sisiling-sisilap, pwede na yan. Samantala, atin muna alamin ang update dyan po sa Valenzuela RTC kaugnay ng pagbabantay kay Alice Guo na hindi para lumalabas ng korte. Ating alamin sa report ni RH23, Edwin Duque. Edwin. Tama, Langay Ray. Maulan-ulan na rito sa ating area pero marami pa rin nakabag dito. Dahil hanggang ngayon ay inaantay pa rin yung paglabas ni Alice Guo at sinasabing inaantay na lamang na makapagpiyansa at sinasabing nasa land bank. Nasa land bank muna ito magpiyansa pero hanggang ngayon ay nasa loob pa rin ng RTC dito sa Valenzuela. Ito'y dadalhin sa balita kanina. Kung susundin yung commitment nito ay diretso na sa Pasig BJMP. Ito si Alice kung matapos na kung makapagpiyansa ito ng 540,000. Hindi, sandali lang. Kapag makapagpiyansa siya, diretso pa rin ba siya ng Pasig BJMP? O ibabalik siya sa Campo Crame? Sa Campo Crame muna lang, Ray. At doon na isasagawa yung medical niya. At procedure tapos, lang yun. Pero kung susundin mo yung commitment, base doon sa kasong isinampang qualified na yung kaso isinampa sa Pasig, ito yung qualified trafficking. No? Doon sa Pasig dapat pagkatapos ito. Pero kanina, medyo iba-iba kasi yung nakakalito ang sabi kanina, pag hindi makapagpiyansa ng alas 5 rito sa BJMP Valenzuela, yun nga makapagpiyansa, diretso sa Campo Crame bago sa Pasig. Ngayon, yung latest update dito ay pagkatapos dito at inantay na lamang nila yung yung bill niya 540,000 sa land bank ay diretso sa Campo Crame, doon na sasagawa yung medical.
At pagkatapos doon, at diretso na sa Pasig. Kung ano yung endorsement ng judge, kung hindi diretso na sa Pasig, yun pa rin yung ating naantabayanan. Kaya lahat dito ay nakaabang tayo at medyo umuulan-ulan dito. Laki rin, kanina medyo malakas dito, pero tuloy-tuloy pa rin yung abon dito. Yung person ng PNP nakapaikot pa rin dito sa may harap ng mga RTC sa ibang bahagi para doon sa protection. Pag masakaling alis na rito sa RTC si Alice Go. Mamaya, Laki Ray, abangan pa rin natin no? Yung ibang detalye. So ano yung susunod abangan namin dyan palagi at yung paglabas ni Alice Go. Yan, update mula pa rito sa RTC sa Valenzuela. Edwin Duque nagulat sa DSRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edwin Duque. Salamat. Samantala, mas malalim pang relasyon ng Pilipinas at Indonesia asahan daw sa pag-upo ni President-elect Prabowo. Idetalye mo yan, RH14 Leth Narciso, Miss Leth. Ms. Thea Ray, nangako si Indonesian President-elect Prabowo Subianto na lalo pang pagpapatatag ng matagal ng relasyon ng Pilipinas at Indonesia. Bisita ni Pangulong Marcos si Prabowo sa Malacanang kanina. Para sa Pangulo, ang pagbisita ng Indonesian official ay maghatid ng mas malakas pang ugnayan ng dalawang bansa. Sumasalamin rin anya ito sa lumalagong relasyon ng Jakarta at Maynila. Sa panig naman ng President-elect, sinabi nito na kaisa sila ng Pilipinas sa panawagan para sa mas malalim na samahan ng dalawang bansa at maging ng iba pang bansa sa Asia. Ayon kay Prabowo, mayroong magkaparehong pinagmulan, kultura at kasaysayan ang Pilipinas at Indonesia, kaya't responsibilidad ng kapwa bansa na suportahan ng isa't isa sa lahat ng areas of cooperation. Ito si Leth Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ms. Leth Narciso. Samantala naman, pagharap daw po ni dating Mayor Patrick Mabilog sa Quadcom, bahagi daw po ng demolition job laban sa mga Duterte at kaalyado. Ayon po yan mismo kay Senador Bato de la Rosa. Ating alamin sa report ni RH28, Lakay Raymond Adpas. Lakay Raymond. Gray, walang ibang layunin ng pagharap ni dating Iloilo City Mayor Patrick Mabilog kundi upang siraan ang pamilya Duterte at kanyang mga kaalyado. Ito ang paniniwala ni Senador Ronald Bato de la Rosa kasunod ng pagharap kahapon ni Mabilog sa Quad Committee sa Kamara de Representantes. Ayon kay de la Rosa, bahagi ito ng fishing expedition upang hanapan ng kasalanan si Duterte at kanyang mga kaalyado. Hindi umano ito in aid of legislation kundi para siraan si Vice President Sara Duterte at mapahina ang kanyang tsansa sa 2028 presidential election dahil interesado sa pwesto si Speaker Martin Romualdez. Itinanggi nito ang akusasyon na isasangkot sa illegal drugs sa dating Secretary Marrojas at dating Senador Franklin Drilon. Matino din ang kanyang pagkilala kay Mabilog ngunit nailagay ang kanyang pangalan sa drug watch list dahil wala silang ginagawa sa drug lord na si Milvin Udicta sa Iloilo City. Muli nitong inulit ang pagtanggi sa pagharap sa Quadcom kahit na may imbitasyon sa kanya dahil sa umiiral na inter-chamber courtesy. Sabi ni De La Rosa, hindi siya takot sa mga congressman dahil kahit suntukan at rambulan na hindi sila uurungan. Kahit ito daw ang dahilan ng kanyang pagkatalo sa kanyang 2025 senatorial re-election bid. Ang mahalaga sa ngayon ay tatagal pa ang kanyang buhay at makita niyang lumaki ang kanyang mga apo. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat Lakay Raymond. Samantala, naarestong kapatid ni Michael Yang paharapin sa susunod na hearing ng Quadcom. I-detalye mo RH12 Milky Reganan, Manang Milky. Thea at Ray padadaluhin sa susunod na hearing ng Quad Committee sa susunod na linggo. Si Tony Yang o Hong Jing Yang, kapatid ni dating Duterte Presidential Advisor Michael Yang. Ayon kay Laguna Representative Dan Fernandez, co-chair ng Quadcom, inaasa na marami pang makuhang impormasyon kay Yang sa isyu ng illegal na droga. Bagamat si Yang ay naaresto sa pagiging indesirable alien, ilang beses lumutang ang pangalan nilang magkapatid sa isyu ng pogo at illegal drugs. Si Michael Yang o Hong Ming Yang ay pinapaaresto ng Quadcom dahil sa pagkakasangkot ito sa 3.6 billion pesos na drug buy-bust sa Mexico, Pampanga noong nakaraang taon. Matatandaan sa pagtestigo sa Quadcom ni dating Customs Intelligence Officer Jimmy Guban na ngayon ay nakakulong sa Manila City Jail. Dinawit ito si Yang, Congressman Paulo Duterte, Attorney Man Scarpio at Benny Antiporda sa issue ng illegal drugs. Si Guban ang inaakusahan ng smuggling sa bilyones na halaga ng shabu
sa pamagitan ng magnetic lifters, pero ang manabanggitaan niya ang tunay na sangkot sa operasyon ng iligal na droga. Ako si Mildred Guna nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Milky. Samantala naman, aligasyong ibinibigay daw po ni Pastor Kibuloy ang ilang pastoral sa malalapit niyang kaibigan. Ito raw po'y sinisilip na, inimbestigan na ng PNP. Ating alamin sa report ni RH52 Edniel Parosa. Edniel. Ray at Damisdaya, nangangalap na ng salaysay ang pambansang pulisya hinggil sa aligasyong ibinibigay umano ni Apollo Kibuloy ang ilang babaeng pastoral sa ilan niyang malalapit na kaibigan. Ayon kay Police Colonel Jim Fajardo, tagapagsalita ng PNP, nakahanda ang hanay na sampahan ng kaso ang mapatutunayang nakinasang sa umano'y human trafficking ang masabing pastor kahit sila pa ay ma-impluensyang tao. Ginawa ni Fajardo ng pahayag matapos ang seryosong aligasyon ng dating Kingdom of Jesus Christ leader member na si Arlene Stone sa panayam ng DZRH 2x2. Pinangalanan mismo ni Arlene sa dating Presidente Rodrigo Duterte bilang halimbawa ng kaibigang nabigyan umano ng pastoral batay sa pag-aproba ng KOJC founder. Pero aminado si Fajardo na kailangan muna nilang makuha ang umakuhaan ng sinumpaang salaysay para mapagtibay ang mga aligasyong posible rin namang sabi sa bilang. Gayun pa man, sakaling totoo, papasok na umano ito hindi lamang basta human trafficking, kundi sa kaso ng sex trafficking. Pakinggan natin si Police Colonel Fajardo. Sinasabi niya na may mismong mga biktima na nagsasabi na sila mismo yung ipinasa o in-offer dito sa mga partikular na tao po na ito ay we are now in the process of documenting all these allegations and revelations po. At nakahanda po tayong sampahan ng kaso ang sino man na sa tingin natin ay lumabag sa batas po, regardless kung sino pa po ito. Pinid ng tagapagsalita ng Philippine National Police. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, alamin nga natin ang mga huling kaganapan. Yes, na dumako tayo sa Pasig City Jail Female Dormitory para sa posibleng paglipat doon ni Alice Guo. I-detalye mo RH27, Noche Kakas, Noche. Yes, Teya at Lakay Ray, nakaabang pa rin tayo ngayon dito sa Pasig City Jail, particular na dito sa female dormitory kung saan ay nakaabang o nakataktang dadalhin itong si dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Kung makikita nyo sa aking likuran, ito ay naka-alerto na yung mga tauhan ng BGMP dito sa Pasig City Jail. Kaugnay nga dito sa inaasahan na pagdating ni Alice Guo. At ang sabi nga kanina sa atin ni BGMP spokesperson Major Derek Bustelera, napaka-congested na itong lugar kaya wala ring magiging VIP treatment dito kay Alice Guo. Isi-66 siya, isasama siya gaya ng mga persons deprived of liberty. 4 na selda lang yung nandito sa Pasig City Jail. At bawat selda ay mayroong 36 na mga PDL sa bawat selda. So ito yung ang mapipicture out na natin na talagang siksikan na rin sila dito sa loob ng piitan ng Pasig City. Oh, yes, hindi ba ipinasilip yung magiging kulungan ni Alice Guo kung sakali? Wala pa eh. Hindi pinasilip? Pinasilip ni Major Bustinera dahil sa ngayon ang preparation pa lang nila dito sa pagdating ni Alice Guo. Kaya gaya ng nabanggit kanina ay nagdagdag din sila ng pwersa ng BGMP personnel para sa seguridad naman ng mga nakakulong dito kasama ng dito yung accused ng pastor. Pero kung diyan nga ikukulong si Alice Guo, abay nasa dapat siya sa maximum security. Maximum security. Diba? High profile. High profile. Pero gaya ng binanggit nga kanina ni Major Bustinera, gaya ng normal na mga PDL, doon siya kasama. Walang VIP treatment o special
treatment. Ihahalo sa ibang mga preso kahit na ordinaryong mga offense lang yung ginawa. Sabi natin kanina kung i-isolate mo na, kasi normally ang pinaka-proseso niyan, i-isolate mo na siya dito sa may silang isolation room. Pero dahil nga meron ding mga kaso ng yung tuberculosis, yung mga PDL, kaya hindi magagamit yung isolation room. Kaya yan, pagkadating na dito ay diretso agad siya gaya ng mga regular na mga PDL. At yung sitwasyon ng panahon ngayon na maambon-ambon, pumapatak-patak na at nagbabadyang pumulan ngayong oras na ito. Noche, matanong ko lang, kamusta ang populasyon ng mga inmates, yung mga PDL dyan sa Pasig City Jail? Puno ba dyan? Punuan ba dyan? Tayuan? Upuan? Maluwag? Makakatulog ba ng nakahiga o makakatulog lang ng nakatayo? Tinanong din natin kanina yan kay Major Bostinera at kung meron bang shifting ng tulog. May matutulog sa gabi, may gising naman sa gabi. Para magkasya. Yung ganong proseso. Yung, pero ang gaya naman yung binanggit niya, congested siya pero makakatulog din naman ng maayos. Na nakahiga. Mga PDL. Kaya yun ang... pero ang ginigit sila, walang special treatment para kay Alice Goo na kay Ray at Miss May. Walang special treatment, pero anong welcome kit? Paano ba, yung ba yung term doon? Welcome kit? Ano ba yung mga ibinibigay para sa mga bagong, ano ba tawag doon? Hindi ko alam eh. Siyempre, yung gaya ng proseso, i-check up din siya ito sa loob, titingnan yung kanyang kondisyon at siyempre, bibigyan din siya ng damit. Yan. Kulay Anong orange color? ba? Orange din ba dyan? Kulay yellow ata. Yellow. Dilaw. Tingnan mo, may color coding pala, hindi natin alam. May nakalagay na P, letter P sa likod. Yan, yung ganyan ang sistema na katulad. Pero alam ko orange pagbilang ko di ba? Ba't yellow? Ba't naman dilaw? Ba't nga pala dilaw dyan? Orange. Orange. Baka yellow-orange. Basta ang mangyayari, pagdating na dito, bibigyan agad siya ng uniform. Uniform. Hindi pala welcome kit ang tawag doon, uniform. Sorry. Welcome kit, baka kasama na toothbrush. Oo, ngayon inisip ko, baka may pang toothbrush, may sarili bang kubyertos. Parang hotel lang, may mga personal na rin yung gamit. Mga personal effects. Kapag nasi-turn over na dito, yung mga ang kaso ni Nobel yung qualified human trafficking yung kanyang kaso at kaya nung iba ay siyempre at naninibago yan siyak nung dahil kapag ganyan normal na siyempre maninibago ka dito. Pero yung ibang mga PDL hindi nila alam, yung mga lalo na may female dormitory, hindi nila alam na si Alice Goo dito dadalhin. Ayun. Pero, pwede ba siyang madalaw? Pwede ba siyang magbaon, madalhan ng pagkain? Possible na merong ganon din. Gaya din ng ibang mga preso na merong dalaw. Right. Pero bawal ang baon? Walang baon? Wala siyang baon. Sige, maraming salamat, Noche. Okay, so mula dito sa Pasig City Jail, dito sa Barangay Pinagbuhatan, RH27, Noticakas DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Noche Kaka. Samantala, pinapurihan po ng Kamara ang FBMIG, ISAP, maging ang Presidential Anti-Organized Crime Commission at maging ang Immigration Bureau sa pagkakaresto kay Tony Yang o Hong Jiang kagabi. Naresto po si Yang, ang nakatatandang kapatid ni dating Duterte Presidential Advisor Michael Yang sa NAIA Terminal 3 mula sa Cagayan de Oro City dahil naman sa pagiging undesirable alien. Inanunsyo po ni House Deputy Speaker Aurelio Gonzales Jr. ang pagkakaresto kay Yang sa hearing ng Quad Committee matapos ipagbigay alam ni PAOK spokesperson Winston Casio na siya ring nasa pagdinig kagabi. Ayon po kay Gonzales dahil naman sa pagkaresto sa nakatatandang kapatid ni Michael Yang abay mas mapabibilis daw po ang pag-aresto mismo kay Michael Yang at inaasahan na matutukoy ang ugnayan nilang magkapatid
sa issue naman ng money laundering, drug trafficking at pogo. Para sa matagumpay nilang paghuli kay Jianxing Yang aka Tony Yang dahil sa alleged violation o paglabag ng immigration laws. Job well done. Ito po ay isang statement na nagpapakitang hindi titigil ang administrasyon na to sa pagtulong-tulungan hanggat masupil natin at mapanagot ang mga tao sa likod ng mga iligal na gawain ito. Samantala, nagtalaga ang Government Service Insurance System o GSIS ng nagkakahalagang 1.5 bilyong piso para sa emergency loan. Ito ay para matulungan ang mga miyembro at pensyonado sa iba't ibang lalawigan sa Eastern Visayas na idineklarang calamity areas dahil sa tumataas na bilang ng kaso ng dengue. Ayon sa GSIS, 34,739 na miyembro ng GSIS ang magiging benepisyaryo ng naturang programa. Ang naturang programa ay naglalayong magbigay ng agarang tulong pinansyal sa Samar at Leyte, partikular na sa Ormoc City, Maasin City at Kananga. Standby sa ating sports. Pilipinas ang oras. Ganap na pong 5 minuto bago sumapit ang alas 5 ng hapon. RH Break Time. Balik po tayo sa ating mga balita, mga kaibigan. O heto na, ha? Maaga na pong nag-inspeksyon ng Noche Buena items ang DTI ngayon pong Bermans. Ayon po kay DTI Secretary Maria Cristina Roque, isusunod nila ito pagkatapos naman ng inspection kung nasusunod ang price freeze sa Metro Manila. Sa ngayon, walang nakikitang paglabag ang DTI sa presyuhan ng mga palengke matapos ideklara ang state of calamity sa Metro Manila noong buwan ng Hulyo. Samantala, nakatanggap naman ng hirit na taas presyo ang DTI mula sa 6 na pong mga produkto tulad po ng mga delata at mga nakapaketeng pagkain. Gayunpaman, aminado si Roque na hindi ito napapanahon dahil man sa nagre-recover pa lang daw po ang marami mula sa sunod-sunod na kalamidad. Samantala, itinanggi ng Philippine Ports Authority na mayroong port congestion sa mga pantalan sa bansa. Ito ang tugon ni PPA General Manager Jay Santiago sa pahayag ng Department of Agriculture na port congestion ang dahilan ng pagtaas ng presyo ng bigas. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Santiago na sadyang hindi inilalabas ng mga consignee ang mga nakatenggang bigas kahit cleared na ito ng customs. Narito naging pahayag ni Santiago. Mukha pong historically, makikita po natin na yung pong pagpo-pull out po ng mga container na yan, bugso-bugso po at makikita po natin, maibabangga natin doon po sa mga panahon na medyo tumataas po yung presyo ng bigas, ay nagpo-pull out po yung bultuhan, ano? At kapag medyo maganda-ganda po ang presyo at mababa ang presyo ng bigas, nakatenga lamang po dyan. Matitrade po yan ng Department of Agriculture historically po, ano? Samantala, kaugnay nito, pinag-aaralan na anya ng PPA na magkaroon ng karagdagang multa para sa mga lalampas sa mga araw na dapat na i-pull out na ang mga bigas. Magkano na ba mga bigas ngayon? Sabi kanina 45, di ba? Pero meron nagkomento rito. NFL rice ba yun? 45? May nagkomento dito sa Kadiwa daw merong 28 pesos per kilo. Sa may paliparan Dasma. Sabi ni Dominador Payoyo. Kaya lang, limitado lang yan. Kadiwa. Ilang kilos lang ang pwedeng bilhin sa Kadiwa? Paagahan yan ng punta doon. Tsaka pahabaan ng pasensya. O kasi kapag hindi ka na umabot sa cut-off, parang hindi ka na makabili. Wala na. O kasi wala ka na bigas. Wala ka na mabibili. Oo. Diba? May limited supply. Bilang na bilang lang. Okay. Tsaka konti lang yung pwedeng bilhin. Hindi mo pwedeng bilhin lahat ng stocks. Okay. Uy, may panawagan dito muna, Miss Thea, no ha? Para po sa mga nakakakilala at kamag-anak, kaibigan, pumanaw na raw po si Ginoong Manuel Manong Pitot Arsiaga. Noong pong September 16, ang libing po ay bukas, September 21, alas 7:30 ho ng umaga sa Good Shepherd, Herona, Tarlac. Yun, nakikiramay tayo kina Sir Els Bartolome. Itinuturing na pala nilang parang ama. Itong si Manong Pitot Manuel Arsiaga. Ayan, sumalangit na ang kaluluwa ni Manong Pitot Manuel Arsiaga.
Ayan. At yan na. Ay, hindi pa pala. Meron tayong break time sports. Meron tayong sports. Oo. Nakalimutan naman si Kristan Cara. Hindi, ito. Naalala ko nga eh. Yan na. Ito, isang Hapon ang gumawa ng kasaysayan sa Major League Baseball ng Estados Unidos. Idetalye mo ang break time sports, RH53, Kristan Carag. Kristan. Gumawa ng kasaysayan si Japanese baseball player Shohei Ohtani sa Major League Baseball. Si Ohtani, una-una lalaro sa Major home runs at 50 stolen sa loob lang ng isang peak. Nagawa ni Ohtani ang kasaysayan na kagadapan sa panalo ng kanyang koponan ang Los Angeles Dodgers 24 laban sa Miami Marlins. Yang si US Emmanuel sa maunang bumati kay Ohtani para sa kanyang tagumpay. Sa isang post sa social media platform na X, tinawag ni Emmanuel ang two-time NBL Most Valuable Player na true global ambassador para sa baseball. Ito si RH53 Kristan Cara, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na. Maraming salamat, Kristan Caragat. Yan ang kabuuan ng ating palatuntunang break time sa DZRH. Thank God it's Friday. 96 days before Christmas. Meron pa tayong panahon. Alam mo, ito talagang bansa natin ang pinakamahabang mag-celebrate ng Pasko. Kahit na alam mo naman ang buhay natin bilang Pilipino. Saka alam mo naman na tayo kahit na simpleng handaan. Basta nairaraos nagkakasama mga pamilya. O, diba? Parang nabubuhay lang tayo mula January tapos September na ulit. September, October, November, December. Ganyan lang ang natin, ang isang taon natin. Parang nabubuo lang ng 5 buwan. Pero ang bilis kasi talagang lumipas ng panahon. Huwag natin kalilimutan ng selebrasyon ng Kapaskuhan ay sa kaarawan ng Poong Hesukristo. Correct. O, diba? Ang tunay na diwa ng Pasko. Yes. Marami pong salamat, Pilipinas. Ang oras, 5:03. Susunod na ang balansyang pagbabalita hatid sa atin ni Ka Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Ako po si Thea Pecho Corpus. Ito po si Ray Sibayas. Ang alam po nila kay Mayor Deo Macarma para po sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino.